may tanong sa atin pa dito, Brother Toto, si Brother Gerald Reyes. Brother Ronald, ang pagkain po ba ng halal bawal sa Kristiyano? Ang pagkain ng halal, hindi po bawal sa Kristiyano. Kasi ano ba yung halal? Ang halal po, marami pong mga nagtitinda na may nakakain halal, may marka ng halal. Ibig sabihin, yan ay pwedeng kainin ng mga kapatid nating Muslim. Kasi pag halal, ibig sabihin, dumaan sa ritual o panalangin ng isang Muslim ang pagkatay sa karneng yon. Dumaan sa kanilang ritual. Kaya minsan meron akong kakilala na pastor, sabi niya, "Ay, ayoko nang kumain sa Jollibee." Nabanggit natin Jollibee. Bakit? Kasi halal yung kanilang produkto. Ayan ay hinandog daw sa Diyos-Diyosan. Yun ang kanilang sinasabi. Pero ang sabi ko doon sa ating kaibigan na pastor, alam nyo kung susundin natin ang Bible, hindi na applicable sa atin yung mga ganyan na halal o o hindi. Kasi mayroong binabanggit dito sa First Corinthians chapter 10, verse 25 to 27 na ganito, ano? Eat everything that is sold in the meat market without raising questions for the sake of conscience, since the earth is Lord's and all that is in it. If any of the unbelievers invite you over, you want to go and eat everything that is set before you without raising questions for the sake of conscience. But if someone says to you, this food is halal. Ito yung katumbas ng halal sa New Testament ni Paul. This food is from a sacrifice from different gods. This food is from halal. Do not eat it out of consideration for the one who told you and for the sake of conscience. No? Kaya nga, ibig sabihin, kung merong matitisod naman na kapatid, sabi nga, out of conscience, I do not mean your own conscience, but the other person's, for why is my freedom judged by another person's conscience? Ibig sabihin, kung matitisod, huwag ka na kumain. Pero, basically kapatid, wala akong masama sa halal kasi alam natin na ang Diyos lamang ay si Yahweh. Ang Diyos ng Bible lang ang totoong nag-i-exist. Yung ibang Diyos outside the Bible, hindi na po totoong Diyos yung mga yan. So kung ito'y pinalalangin man ng ibang religion, itong mga karne na kinakain natin, wala pong effect yun. Di ba? Sabi may binanggit din si Apostle Paul diyan siya, di ba? 1 Corinthians chapter 8 na sabi niya, ang mga Diyos-Diyosan wala naman yan Sa 1 Corinthians chapter 8, verse 4, sabi niya, about eating food sacrificed to idols o halal. It is equivalent to halal kasi sinacrifice yung meat na yon sa ibang Diyos, no? If eating food sacrificed to idols, then we know that an idol is nothing in the world and that is no God but one. Ibig sabihin, ang pagkain ng sacrifice noon sa time ni Paul, naging problema yan ng mga Christians Tinatanong pa ng mga Christian, teka, itong karne ito baka galing sa templo ng mga pagan worshippers kasi mga pagan nag-o-offer sila ng mga meat, di ba, sa mga meat markets. And then after nila o-offer sa mga temples, sa pagan temples yan, binebenta nila sa meat market. Siyempre, may mga Christian na namamalengke. So ang Christian daw, hindi na dapat magtanong, teka, galing sa temple to. Ito inahandog na sa Diyos, hindi dapat kainin. Hindi naman daw dapat ganon. Kasi ang mga Diyos-Diyosan, hindi naman nag-i-exist yung Diyos-Diyosan nga Hindi totoong Diyos. So, Bible says, wag na tayong magtanong about halal ba yan o hindi. Hindi na relevant sa atin yan, Brother Gerald Reyes. At salamat.